Patuloy po natin binabantayan ang Bagyong Pablo na ngayon nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility at nagbabanta sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Southern Leyte, dandang pasahero ang stranded sa mga pantalan matapos kanselahin ang biyahe ng mga roro dahil sa Bagyong Pablo. At mula roon may ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Rafi Pia, nandito ako ngayon sa pantalan ng San Ricardo sa pinakadulong bahagi ng Southern Leyte. Isang oras ng ang layo nito sa pantalan ng Lipata sa Surigao City na sa ordinaryong araw ay nakikita mula sa barge. Pero ngayon, balot ito na makapasap na indikasyon na malakas na ulan at posibleng malakas na hangin. Dahil nakataas ang public storm warning signal number 2 sa Southern Leyte, kanselado ang lahat ng biyahe ng roro dito sa pantalan. Alas 6 ng umaga inilabas ng Coast Guard Detachment sa San Ricardo ang abiso. Bagay na ikinagulat ng ilang pasahero na madaling araw pa naghihintay dito. Karamihan sa kanila alam na raw na may parating na bagyo pero inakalang wala na ito ngayong araw. Kaya nagbabaka sakaling makabiyahe pa patungong Surigao del Norte. Pero nang maalamang kanselado ang mga biyahe, wala ibang magawa kundi ang maghintay. Tinatayang nasa 600 ang stranded dito. Wala naman daw problema sa mga nakausap ko ang pagkansela ng biyahe pero hindi biro ang gastos kapag stranded dahil kailangan bumili ng pagkain at iba pang pangangailangan. Ganito rin ang sitwasyon sa pantalan ng Liloan kung saan alas 4 na madaling araw kinansela ang mga biyahe ng Roro pa Surigao. Mas malayo ng 3 oras ang biyahe pa Surigao mula sa Liloan, hindi kasing dami ng na-stranded ang nasa 300 at hanggang 400 ang pasahero. Pero pareho lang din ang sentimiento ng mga na-stranded na pasahero. Sa kabila ng pagkansela ng biyahe, kapansin-pansin pa rin ang paglayag ng mga mangingisda sa laot ng Surigao Strait. Ito ay kahit ipinagbabawal ng Coast Guard ang pangingisda dahil sa inaasahang taas ng alon. Naka-alerto naman ang mga opisyal sa mga susunod na galaw ng bagyo at ang posibleng pagtama nito dito sa Southern Leyte. Rafi, Pia? Dano, yung mga nabanggit mo ng mga mangingisda na pumapalaot pa rin, wala bang pumipigil sa kanila? Kasi nung nakita natin sila, pumapalaot lang, nakikita natin yung mga bangka na talagang pumapalaot. And isa sa mga pangunahing hanap buhay kasi dito sa Southern Leyte ang pagsasaka at pangingisda. Kaya nang tanungin natin ng ilan sa mga kasamahan nila kung bakit hindi sila napigilan, ang sagot lang sa atin, dahil yun ang ikinabubuhay nila, Rafi. Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko.